Yeti. Ang ganda ng panahon. Tara na, alis na tayo. Sa tuktok ng Malka, papunta na kami. Hindi ligtas ang umalis ngayon. Ayon sa aking satellite weather report, ngayon ang perpektong araw para umakyat. Sherpa, bilisan na natin! Kung ito ay sinabi niya, hindi ito ligtas. Bakit? Ang panahon ay napakaganda. Sandali, sinasabi ba niyang aatakihin tayo ng Yeti? Walang ganyan na nilalang na Yeti. Huwag banggitin ang pangalan. Huwag! Hindi ako makapaniwala. May paggunang yelo. Ang panahon ay nagbabago ng mabilis. Nandito na siya! Nandito na siya! Saan? Saan? Sa kabila ng bangin! Sinong nandito? Ang Yeti! Ibig mong sabihin nakita mo siya? Ang kanyang mga yapak! Nandoon sa kabila ng bangin! Tara na, kung ito ay totoo, maaari tayong maging sikat sa buong internet at sa balita. Huwag! Huwag pumunta doon! Ang ibig sabihin ng Yeti ay malas! Tara na! Ipakita mo kung saan ang mga yapak. Tara na, Moonlock. Napakalaki nito! Napakalaki! Napakalaki nito para sa isang oso o anumang kilalang nilalang. Tingnan mo kung gaano kalayo ang mga yapak. Pwede mo ba kaming kunang dalawa ng larawan kasama ang mga marka? Babayaran ka namin ng maayos. Hindi, kami aalis! Pakiusap, umalis na kayo dito! Saan siya pumunta? Para sa napakalaking nilalang, bigla na lang itong nawala. Ika-4 na bagyo na ito ngayong buwan. Lalong dumadami ang bagyo at pagguho ng yelo at tumataas ang lakas at bilis nito. Lahat ng ito ay dahil sa Yeti. Tuwing dumarating siya, nagdudulot siya ng kapahamakan. Hindi dahil sa mga yeti ang bagyo, kundi dahil sa paraan ng pagtrato natin sa kalikasan. Tayo ang dahilan kung bakit ang bundok ng Everest at lahat ng iba pang mga tuktok ay naging basurahan. Ang lahat ng ginagawa natin sa planetang ito ay para sirain ang kalikasan. Ano? Tayo bang nakakasira ng kalikasan? Ano bang dapat natin gawin? Ito'y nakakatakot. Abu, totoo ba na ang Yeti ang sanhi ng lahat ng mga bagyo? Ang Yet ay talagang nais tayong tulungan. Lapka, tayong mga tao ay siyang sumisira sa balanse ng kalikasan. Tapos bakit iniisip ng mga taga-bukid na siya ay malas? Dahil ang mga Yeti ay nagpapakita kapag ang kalikasan ay labis ng nasira upang magbigay babala. Pero tayong mga tao, hindi natin kailanman tinatanggap ang ating mga pagkakamali, hindi ba? Laging may gusto tayong sisihin na iba. Abu, kilala mo ba ang Yeti? Maraming taon nang nakalipas, dinala ako ng aking guro sa kanya. Yeti, ang tagapangalaga ng Himalayas. Lap, may mga kapangyarihan na lampas sa mundong ito na nagpapanatili ng balanse. Para sa mga bundok, ang kapangyarihan na ito ay nakaimbak sa isang kristal. Ang kristal na ibinigay sa akin ng aking guro upang magsagawa ng isang sagradong ritual. Nasaan ang kristal, Abu? Tenzin,
Tenzin, nasaan ka? Nasa iyo ang tungkuling ibalik ito, anak. Tutulungan ka ng Yeti. Pag dumating ang panahon, ang Yeti ay pupunta sa iyo. Tenzin! Tenzin! Nasaan ka? Ang kristal! Ang kristal! Nawala ko ang kristal na iyon. Pero, bakit sa'yo binigay ang kristal ng iyong guro at hindi kay Yeti? Sa paglipas ng mga siklo, sobrang inabuso natin ang kalikasan. Kaya ngayon tanging isang ritual na sinasagawa natin ang makakabawi sa kristal. Kailangan natin itong hanapin, Lapka. Di ba't dapat tayong humingi ng tulong sa mga taga-bukid? Di ba't dapat natin silang sabihan tungkol sa Yeti? Hindi pa dumating ang panahon para doon. Ngunit dumating ang Yeti sa atin ngayon. Tinatawag tayo. Sasama ka ba sa akin, Lapka? Oo! Oo! Sama ako! Ah! Lapka, panahon na! Ang kalikasan ay nasa bingit na ng pagkasira. Kailangan nating hanapin ang kristal. Paano? Hanapin ang sagradong mapa sa pamamagitan ng templo ng mga elemento. Isang mahaba at mapanganib na paglalakbay ito at ang tanging mga karapat-dapat lamang ang magtatagumpay. Karapat-dapat? Ang may mga busilak na puso at tapat sa layun. Lap, tapos na ang aking panahon. Ang hinaharap ay pag-aari ng iyong henerasyon. Kaya't nais ng Yeti na ikaw ang sumama sa paglalakbay. Kung iniisip mong umalis nang wala ako, Abu, magagalit talaga ako ng sobra. Magkasama tayo, di ba? Ha! Abu, paano natin malalampasan ito? Ha? Gusto mo bang tulungan ang inang kalikasan ng buong puso? Ang hangin ay sinusubukang basahin ang iyong puso. Humiling ng buong pagkatao mo na may balik ang balanse ng inang kalikasan. Damhin ang kanyang sakit at pagalingin siya ng iyong isipan. Magtuon! Gusto ko talagang gumaling ka, inang kalikasan. Pasensya na po. Kaming mga tao ay humihingi ng tawad.
Gusto ko talagang gumaling ka. Lapka, kailangan mong kunin ang pitsil ng tubig at ibuhos ito sa apoy para payagan tayong makatawid. Paano ko malalampasan ang apoy, Lolo? Ang apoy ay ang sakit na nararamdaman ni ng kalikasan. Tanging ang tunay na pagmamahal lamang ang makakapagpagaling dito. Lumangoy ka sa dagat at kung maramdaman mo ang pagmamahal at tanging pagmamahal lang para kay inang kalikasan, hindi ka masasaktan ng apoy. Paano kita hindi mamahalin, inang kalikasan? Lahat ng mayroon kami ay nanggagaling sa'yo. Mahal kita. At alam ko na mahal mo rin ako. Ngayon, saan na tayo pupunta, Abu? Sabi ng Yen, ito ay kailangan mong matuklasan mag-isa. Kailangan nating makatawid dito sa talon. Kung sana ay sinundan lang natin ang mga ritmo ng kalikasan, imbis na makialam dito, hindi sana mangyayari ang mga kalamidad na ito. May sariling karunungan ang kalikasan at dahil wala akong nakikitang ibang paraan, susunod ako sa kalikasan at magtitiwala sa kanya. Ha! Woo! Ang mapa para makarating sa Sagradong Kristal. Panahon na upang bumalik sa nayon at humingi ng kanilang tulong. Tinatawag tayo ng Yet. Kailangan nating mahanap ang kristal. Tanging kapag maibalik natin ito, magkakaroon tayo ng kapayapaang muli. Ang Yeti ang dahilan at ang nagdulot ng kalamidad nito, Tenzin. At gusto mong sundan namin siya? Kung hindi natin maibabalik ang kristal, magdurusa ang ating buong planeta. Sumama kayo sa... Nakuha mo na ang sagot mo, Tenzin. Wala nang susunod sa'yo sa anumang baliw na paglalakbay. Lap, kailangan nating maghanda para sa ating paglalakbay patungo sa mga bundok. Mahanap natin ang kristal. Teka, sasama rin ako sa iyo. Tenzin, ito'y isang kalukuhan. Ang iwanan sa inang kalikasang mag-isa ay isang kalukuhan, makasarili, at magiging sakuna. Hindi ka matutulungan ng Yeti. Magdadala lamang ito ng masamang bagay. Hindi! Ang Yeti ay kaibigan! Naway pagpalaing ka. Balang araw ay muli tayo magtatagpo. Naway gabayan kayo ng kabutihan. At kaya't nagsimula si Tenzin, Lapka, Dorj at Moonla sa isang epikong paglalakbay upang hanapin at ibalik ang kristal. Mahanap kaya nila ito? Yan ay hindi pa natin alam. Ngunit ang tiyak na alam natin ay ang pinakatiyak na paraan para maglaho ang sangkatauhan ay ang sirain ang kalikasan.